Hello, good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na po sa mga kapwa ko Dabawenyo sa Davao Region, may hapon sa inyong nga tanan. Mga kapwa ko din ng OFWs around the world, hello! May magandang araw po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, at share. Salamat! The topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay may kumakalat ngayon na balita. Aside doon sa walang hiyang ramp na yun doon sa Quezon City para sa mga PWD naka-wheelchair, putang inang yan, ang sikip matarik pa. Napapakapal talaga ng administrasyon na to the highest level, mga lalabs, mga bayot. Yung airport, walang kuryente, walang aircon, 12 hours yun. 27,000 passengers apektado nung nakaraang araw sa airport dahil inaayos-ayos di umano. Sino pa yung tapos maghihikayat ng turista na pa may tourist pa po, mga lalabs, mga bayots, na yung Banawi Rice Terraces nasa Benguet na o naglakad. Umalis na sa Ifugao, napagod doon kaya tumira sa Benguet yung Banawi Rice Terraces. At ang masaklap, ipinost pa ng mga tanga at bobong mga putang ina na nasa Department of Tourism. Doon sa airport. Tingnan mo, kapal-kapal. Pero hindi yan yung topic natin ngayon. Topic natin ngayon ay si Pangulo. Sino ba yung nag-trending no na nabidyohan na isang presidential chopper na nasa ilipad no ng St. Luke's Hospital? Sino kaya yung doktor? Si PBBM ba or si Kukak? Panoorin natin yung video. Wala palang sound. Maliwanag na siya. That is St. Luke's. Oh, di ba? Taray. Only in BGC, Shala. Pumuntang ospital, naka-chopper. Baka mamamatay na. Shala, di ba? Only. So, ayun, sa St. Luke's na videohan, no? Sino kaya yung palakpakan dito sa taong nag-video kung sino? Si Adrian, si Adrian Pascual, kaya naka-video yun? Lagot. So, ayun, no? Pagtagpig-tagpiin natin yan ngayon. O, kung totoo bang si Pangulong Bongbong Marcos ang napunta doon, no? Sinugod doon sa, paborito talaga ni BBM yung St. Luke's, no? Doon din siya dati noong 2021 tawag dito, drug test na cocaine lang, wala nang iba, tapos negative. St. Luke's din yun, di ba? Napunta sa Senado. Nata yung doktor talagang binayaran. Ito na naman ngayon, St. Luke's na naman si PBBM. Sino ba ito talaga? Presidential chopper yun. Either si Bongbong Marcos ang na-doktor doon dahil ito, balita po ito ng Philippine Star kahapon. Yan. Ang sabi dito, Marcos Jr. takes a break for SONA draft. Baka si Bongbong Marcos talaga siguro yung sinugod doon at malamang baka na hindi natin alam kung na-stress ba, na-overdose sa kakasinghot, sa ano pa ba, kakalaklak ng pulburon. Dahil pagod siya sa paglilibot-libot niya sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas, pero yung mga nabahaan ngayon, kahit yung naputukan ng bulkang Kanlaon, hindi siya pumunta doon. Tapos si BP Sara doon, no, yung kanyang staff. Although hindi wala nakipakita si BP Sara doon, dahil busy siguro. Pero yung staff niya sa satellite offices ni VP Sara doon banda sa Visayas, ay naghatid doon ng nakapagbigay yung kanyang OVP
ng around 4,700 families no ng bigas na tigbe 25 kilos kada pamilya no at wala yung Sara Duterte rice na nakasulat. Nalibot na ni PBBM pero doon sa Canlaon wala. Hindi siya pumunta doon sa Negros Occidental ba yan? Baka natakot si Bongbong Marcos doon na masabugan siya ng bulkan. So ito. So balita dito to no ng Philippine Star, President Bongbong Marcos Jr. and German Chancellor, hindi pala yun. Saan ba yun? President Bongbong Marcos took a break from public engagements yesterday to polish the draft of his third State of the Nation address. SONA at balita kahapon din na nilockdown na po yung buong kongreso at yun magpapatupad din simula linggo ng gun ban sa Metro Manila. Napraning sila doon sa tawag dito, designated survivor ni BP Inday. So pagtagpiin po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, kung si Bongbong Marcos ba talaga yung na-doktor or na-rust kahapon sa hospital dyan sa St. Luke's, no? So may balita kahapon ang Presidential Communications Office dyan sa Malacanang, no? Ang sabi dito, upang patuloy na maibsan ang epekto ng El Nino sa ating mga kababayan, inihatid ng pamahalaan sa Odyongan, Romblon. Pumunta doon si Abalos, no? Sa Odyongan, Romblon, ang presidential assistance na tig 50 million pesos para sa Occidental at Oriental Mindoro na mayroong tag 16.64 million naman daw sa Romblon. So namimigay doon para sa mga magsasaka na apektuhan ng El Nino. So sa seremonya inihayag ni DILG Secretary Benhur Abalos ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So wala talaga si Bongbong Marcos kahapon. Ang proxy sa kanya doon sa Romblon si Abalos. Ibig sabihin, parang 95 or 99% siguro or 95% si Marcos Jr. Yung nasa St. Luke's kahapon sakay ng presidential chopper na bumaba doon yung chopper sa helipad ng St. Luke's. Dapat siya to sa Romblon kahapon. Bakit? Tapos may pa siya, may SONA draft pa to. Si Benhur Abalos. Pinapunta doon dahil hindi makapunta si Bongbong Marcos dahil na doktor, dahil na overdose ba? Sa kanyang pagsisinghot-singhot, paglulunok-lunok ng mga white powder or na-stress. At kung ano yung kanyang sasabihin sa kanyang SONA dahil wala na, naunahan na siya, bagsak ang kanyang trust rating. Ano pa pag malaki niya doon? Wala. Tapos naunahan pa sa balita na malabo pa sa sabaw ng pusit na yung 1 million a year na pabahay niya sa kanyang build better more, hindi magkatotoo. Ano lang, 140,000 lang pabahay ang magawa sa loob ng ng isang taon. Walang 1 milyon. Ano pag malaki niya doon? Si Goo? Ay, hindi na pwede pag malaki si Goo. Dahil ayaw din nila naman na i-total ban ang pogo sa Pilipinas. Hindi din nila kinanti yung pinakamalaking pogo hub sa buong Pilipinas na nasa Kawit, Cavite na protektado ng mga rimulya. So yun, sa talumpati daw, no, na kung saan inanunsyo ni PBBM ang mga hakbang na para daw mapabuti ang healthcare system sa Romblon. Bahagi nito, pakikipag-ugnayan ng DOH sa lokal na pamahalaan para sa mas modernong healthcare
facilities at ang pag-hire ng higit na medical professional or professionals, specialist at healthcare worker sa probinsya. So sana palakpakan natin kung magkatotoo siya nawa, no? So talagang wala si Pangulong Bongbong Marcos kahapon, mga loves, mga bayot. So malapit sa katotohanan na siya yung inilipad ng presidential chopper doon sa St. Luke's Hospital. So kung ano yung sakit niya, hindi natin alam. Pero siyempre, duda natin, overdose yun. Duda lang din naman. Overdose sa kakalunok-lunok niya ng kanyang white powder substance.